Nakakabinging katahimikan. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Nakapagtatakang wala sa limelight. Hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami. Yan po, itong si SP Chis Escudero. Mukhang nawala na yung kanyang bikas, nawala yung kanyang angas sa pagpapaliwanag dito sa mga nangyayaring investigasyon dito sa lower house at sa upper house sa Senado. Hindi siya imbitado or hindi naman siya kinukuhang isang witness or isang resource person, pero ang pinagtataka natin yung pagkawala nitong si Chis Escudero sa limelight. Yung nakabibinging katahimikan na nung alam naman natin nung panahon na ipinagtatanggol niya ang tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pres kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito. Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin niyo may ganong position? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't-simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng speaker ng Kamara. Yon ang gusto ko at yon ang plano ko. At yon ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paiklian ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig? Sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, bilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkaiba nito? Kasalukuyan nating hinaharap. At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. Nenjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Nenjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Nenjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. At ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Francis Chis Escudero criticized retired Supreme Court justices, including yourself, for being critical on the High Court's ruling on the impeachment case against Duterte. Escudero said he was actually a part of those who attempted to impeach former Chief Justice Davide, but yet they did not pursue it because they were stopped by the Supreme Court. The Supreme Court then issued an injunction and a TRO, so the impeachment against Davide did not push through. Una-una, Karen, hindi totoo na nag-issue ng TRO. Hindi totoo na nag-issue ng TRO. Hindi totoo na nag-issue ng TRO. Hindi totoo na nag-issue ng TRO ang Supreme Court sa kaso ni Davide. What we did was to issue a resolution calling on all the parties to maintain the status quo. It was an appeal. It was an order. Papugi ka pa, draman-drama ka dyan sa speech mo. Akala mo isa kang magiting na nagtatalumpati dyan sa hall ng Senado. Mali naman pala ang facts mo. Anong sinasabi mong TRO? Ayan, nanggaling na mismo kay former Justice Carpio na hindi naman daw sila nag-issue ng TRO doon sa kaso na binabanggit mo. Hindi nag-issue ng TRO. Nag-issue sila ng sulat, requesting both parties to have a status quo para hindi magkaroon ng gulo. Nakiusap sila. It was an appeal. It wasn't a TRO. Hindi mo inaayos ang research mo bago ka magsalita dyan sa hall, Mr. Escudero. Ayusin mo sarili mo. Pabida-bida ka pa dyan. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yun. Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon.
Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, wag nang pagpaliban, ba't ba dinedelay? Puan po na mahigit 2 buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also. Nagdesisyon ang Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Mayat maya, nasa television siya, mayat maya, nagpapaliwanag siya. At lahat nga, iniinsulto niya pa. Pati yung mga mas senior sa kanya, mas ma-experience sa kanya tungkol sa batas, mga legal luminaries, pati yung mga framers ng 1987 Constitution, baliwala sa kanya. Iniinsulto pa nga niya. Ganyan po kagaling itong si Chis Escudero, ganyan katalino itong si Chis Escudero, na halos lahat walang pinakinggan. Walang pinakinggan. Siya ang pinakamagaling. Ngayon, napakatahimik nitong si Chis Escudero. Ngayon na lumalabas kahit paano or lumalabas na medyo nadadawit ang pangalan niya tungkol dito sa mga flood control projects. Siguro nakikita niya na yung ginawa nitong si Bongo, yung ginawa ni Joel Villanueva na pagdidepensa sa kanilang mga sarili, para bang lalo nilang inilulubog yung kanilang pagkatao tungkol dito sa iskandalo na to. Yun ba ang dahilan, Chis Escudero? Kaya ayaw mong magsalita, kaya ka nananahimik, dahil nakikita mo dito sa iyong mga panyero, itong dalawa, si Joel Villanueva at itong si si Bongo, nung magsalita, akala ko kung anong sustansya ng mga sasabihin nila, akala ko may maitutulong sa bayan. Ayun pala, tinutulungan ang kanilang mga sarili para iangat, para iabsuelto. Walang kakwenta-kwentang mga pananalita na akala ko may pakinabang ang mamamayang Pilipino. Walang pakinabang doon sa mga pinagsasabi nitong si Bongo at itong si Joel Villanueva na pinagtatanggol lang nila ang kanilang mga sarili. Antayin nyo na lang yung magkakaroon tayo ng separate, independent investigation group na titingin dyan. Dahil unang-una, hindi ka paniwala ang ginagawang investigasyon ng Senado, hindi ka paniwala ang investigasyon dyan sa lower house. Katawa-tawa kasi, may mga pangalan na involved, may mga pangalan na sumasabit dyan sa iskandalo na yan. Iskandalo na sobrang nakakarimarim. Iskandalo na talaga namang guguho ang paningin ng mga Pilipino sa inyong mga politiko kayo. Guguho kung meron mang paghanga itong mga mamamayang Pilipino sa inyo na iba dyan ay tinitingala kayo at nilagay kayo sa pedestal. Akala ng mga taong to ay napakagagaling yung tao, napaka-honest yung tao. Ngayon, sumasabit ang mga pangalan nyo. Ngayon, dapat talaga matuloy na ang independent na grupo na mag-iimbestiga tungkol dyan. Dahil sinasabi ko nga, hindi ka paniwala na kayo rin na mag-iimbestiga sa inyong mga sarili. Ito nga kay Sara Duterte, impeachment case lang. Pararatingin lang doon sa trial. Pinagkaisahan nyo. Lahat kayo porke nasa majority kayo, diyan sa Senado, pinagkaisahan nyo na huwag tumuloy sa trial. Trial pa lang yan. Wala pa naman tayo pinag-uusapan dyan na conviction. Gusto lang makita ng mamamayang Pilipino, itong si Sara Duterte ba ay may kasalanan o wala? Hindi siya nire-railroad, hindi siya kino-convict na kaagad. Hindi siya
Gusto lang ng mga mamamayang Pilipino madala sa trial. Anong ginawa nyo? Lalong-lalo ka na, Chis Escudero. Katakot-takot na delay ang ginawa mo sa mga schedule na yan, pinaabot mo ng 6 na buwan bago nagkaroon ng pagkilos diyan sa Senado, o inabot ng 5 buwan bago kayo kumilos diyan sa Senado, pero pinagkaisa nyo pa rin para wag na matuloy. Dinadahilan nyo ngayon yung Supreme Court. Pero kitang-kita sa mga kilos ninyo, kitang-kita sa mga pananalita ninyo na talagang ayaw nyo talagang matuloy yan. Nagkaroon na kayo ng dahilan na maganda dahil nga nag-rule ang Supreme Court. Nakaduda-duda rin. Marami rin nagdududa diyan sa ginawang desisyon ng Supreme Court. Yun na rin ang sinasabi ng mga legal luminaries. Sinasabi nga na may maling basihan, may maling ginawang desisyon itong Supreme Court na dapat naman nilang i-correct dahil ito'y magiging batas kung hindi mako-correct. Magiging mas madali ng babuyin ang pagpa-file ng impeachment case diyan sa lower house pag itong kagustuhan ng Kongreso o kagustuhan ng Supreme Court ang masusunod. Gumawa sila ng panibagong batas tungkol dyan. Dahil ang ruling nila ay wala doon sa existing laws. Kaya, hindi natin inaakusahan ng Supreme Court, pero marami nga nagsasabi na majority dyan, 13 yata, ng mga justices dyan ay appointee nitong si Digong Duterte na kung totoo yan, na yan ang naging dahilan, talaga namang walang kalaban-laban ang mamamayang Pilipino. Wala nang mapapanagot na mga official, na mga impeachable official kung ganyan ang ating labanan dito. Ngayon, itong si Chis Escudero, babalikan ko, nung dinidepensa niya si Sara Duterte tungkol sa impeachment na yan, napakakisig, napakagilas, lahat kinalaban, walang pinakinggan, pati mga senior legal luminaries. Sinasabi ko nga, pati na nga yung ating mga framers ng Constitution, 1987 Constitution, iniinsulto niya. Ngayon, Chis Escudero, bakit nagkakaganyan ka? Wala kang kaimik-imik. Anyari. Ha? Ito namang si Marcoleta, na masyadong overzealous, masyado niyang gino-glorify ang kanyang pagiging Blue Ribbon Committee Chair. Ni ayaw makakarinig nung sinabi nagalit siya nung marinig niya na nag-agree itong ibang mga senador na magkaroon ng independent investigation group na gagawa ng investigasyon. Insulto daw sa kanya. Tinamaan ka na magaling. Akala mo kung sino ka magsalita. Akala mo kung sino kang honest. Isa ka rin na ayaw matuloy itong impeachment ni Sara Duterte. So anong ibig sabihin yan? Kayo ay hindi nagsiservisyo para sa mamamayang Pilipino. Ang kilos ninyo, ang galaw ninyo para sa inyong mga pansariling kapakanan. Para sa kampo ninyo. So ngayon, magkakaroon ng independent investigator, independent investigation team, wala ka nang pakialam doon. Wala kang pakialam doon. Intindihin mo yung ginagawa mo dyan sa Senado, kahit na ano pang resulta niyan, alam naming pabor dyan sa mga gusto nyong paboran na tao. Ang ikinikilos ninyo dyan sa Senado ay pabor doon sa mga taong gusto nyong protektahan. Yan lang yan. Kaya wag mong pakialam yung independent investigation team na bubuuhin ng Malacanang. Wag mo, wala kang pakialam doon. Wala kaming mahihita dyan sa ginagawa niyong investigasyon. Unang-una, binubugbog nyo yung kalagitnaan. Kumbaga sa puno, ang binibira nyo lang ng binibira, yung trunk, yung katawan ng puno, hanggang dahon. Yung ugat, ayaw nyong galawin.
Ayaw niyong galawin yung ugat. Yan po ang kaibahan nung sinasabi nating independent investigation group na gagawa niyan. Kung ayaw niyong palitawin kung sino talaga ang pinuno ng anomalya na yan, hayaan natin yung team na bubuuhin ng Malacanang ang tumingin dyan. At darating tayo dyan sigurado. Ang wish lang natin, sana ito ay matapos sa lalo't madaling panahon. Dahil kulang-kulang na 3 taon na lang itong term ni PBBM. At hindi tayo nakakasiguro kung sino ang darating or sino ang bagong presidenteng uupo. At kung ang uupong presidente sa 2028 ay magiging kakampi na naman ng kasamaan, lahat ng ito ay mabubura. Yan po ang malaking problema ng mamamayang Pilipino. Sana pinagdadasal natin na sa 2028 ang mananalong presidente ay yung honest to goodness para sa mamamayang Pilipino, para sa bayan, ang kanyang puso na isang presidente. Hindi presidente na kumikilos lang, gumagalaw lang para sa kanilang mga sariling kapakanan. Para sa kapakanan ng mga kakampi, kapakanan ng pamilya. Sana hindi na ganyan ang maging presidente natin. Hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Paratingin po natin dito sa mga senador na to at pati na sa Malacanang na tayo ay hindi tumitigil, tayo ay nakamasid sa mga ikinikilos nila. Para malaman nila na ang mamamayang Pilipino ay mulat na at hindi tayo papayag na itong investigasyon na to ay mapunta lang sa wala. Huwag po tayong tumigil, magmasid po tayo, mag-ingay tayo kung kinakailangan. Thank you so much, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayo muli.